Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang at bilang isang city lord, kailanman ay hindi inakala ni Avril na ang isang grupo ng mga nilalang na kasing baba ng mga goblin na itinuturing na pinakamahihinang halimaw sa buong kontinente, ay magagawang pangunahan ng buong lahi ng mga duwende sa isang paglusob sa kanyang lungsod. Ngunit mas nakakatakot pa rito, ay ang katotohanang maging ang babaeng sword saint ng lahi ng tao ay naakit na mga ito, naging isang malamig na makinang pamatay. Nagsimula ang lahat ng utusan ni Lamphane ang isang ganap na pag-atake sa Klingborg Fortress. Kasunod agad nito, dagsang dumaluyong ang mga goblin sa panlabas na bahagi ng lungsod at walang habas na pinaslang ang mga sibilyan, bata, matanda, at lahat ng nasa gitna. Sa gitna ng karahasang nasasaksihan ng mga sundalo sa sarili nilang mga mata, nagmakaawa sila sa dating city lord, si Clayne, na buksan ang tarangkahan ng lungsod upang makalabas at mailigtas ang mga tao, ngunit alam ni Clayne na kung bubuksan nila ito ngayon, ay para na rin silang nagmarcha patungo sa kamatayan. Tanging sa pagpigil sa linya roon, sila may pag-asang mabuhay. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay kung paano nagawang sirain ng mga goblin ang proteksyon ng lungsod, isang hadlang na binuo sa loob ng maraming taon sa tulong ng samut-saring mga salamangkero, lalong nabalot ng kaba ang kanyang damdamin. Gayunpaman, hindi lubos na nauunawaan ng mga sundalo ang tunay na panganib ng kaaway. Sa isip nila, iisa lang ang layunin, mailigtas ang kanilang mga pamilya. Kaya't nagsimulang alisin ng ilan sa kanila ang mga harang sa tarangkahan ng kastilyo. Nang makita ito ni Avril, agad siyang sumigaw upang pigilan sila, nakiusap siyang huwag silang basta-basta kumilos, at sinabi niyang ginagawa na nila ng ibang mga salamangkero ang lahat para protektahan sila. Ngunit bigla na lang may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. Nang lumingon siya, nanlaki ang mga mata ni Avril sa nakita, nakahandusay sa duguan ng noo, siya ay nasugatan, at ang may kagagawa nito, walang iba kundi ang reyna ng mga duwende mismo. Ang kanyang mga tauhan ay armado ng mga kakaibang baril, payak sa pamantayan ng makabagong panahon, ngunit sa mundong ito, sila ay mga sandatang may wasak na kapangyarihan, nakapwesto ang mga duwende sa malayo, at tahimik na pinapatay ang kanilang mga kalaban, may matinding kawastuhan. Nang makita ni Avril ang malaking grupo ng mga duwende sa paanan ng pader, napuno siya ng takot at pagkalito. Hindi niya maunawaan kung bakit nakikipaglaban ang mga duwende sa panig ng mga goblin, o kung paanong naging ganoon kalakas ang kanilang mga sandata. Samantala, si Clayne ay nagbubuo ng isang mahiwagang kalasag upang harangin ang mga bala ng mga duwende. Para sa kanya, hindi na mahalaga ang mga tanong, ang mahalaga ay ang katotohanang itinuturing na ngayon ng mga duwende ang mga tao bilang kaaway. Sa sandaling yun, sumigaw ng malakas ang reyna ng mga duwende. Mga kapatid, noon, inalipin tayo ng mga tao, ngayon, panahon na upang singilin sila. Agad na tinaas ng mga duwende ang kanilang mga kakaibang armas at itinapat sa mga sundalong pilit na lumalabas sa tarangkahan ng kastilyo. Nang makita ito, hindi nag-aksaya ng oras si Clayne at pinakawalan ng isang sukdulang mahika, ang Heaven's Gate, sa isang iglap. Isang dambuhalang pilak na tarangkahan ng enerhiya ang bumaba mula sa langit at bumuo ng hadlang sa pagitan ng mga halimaw at ng mga sibilyang tumatakas. Hingal na hingal, lumingon si Clint sa kanyang apo at pinakiusapang tumakas na, ang mahika ay makapangyarihan. Ngunit kahit siya ay hindi ito kayang panatilihin ng matagal. Ngunit bago pa man niya matapos ang sinasabi, isang sundalo ang sumugod mula sa gitna ng nagkakagulong mga tao, takot na takot, habol ang hininga, dala ang masamang balita. Nasakop na ang likurang lagusan, anya, napalibutan na tayo ng mga goblin mula sa lahat ng direksyon. Isang matinding lamig ang gumapang sa kalamnan ni Clint, mga goblin, mga nilalang na dati hindi man lang pinapansin, ngayon nagawang pagplanuhan, talunin, at tuluyang ikutan ang buong kuta. Paano nauwi sa ganito? Hindi kalayuan, isang nanginginig na lalaki ang tumingin kay Avril nang may desperasyon. Nagmakaawa siyang gumawa ito ng kahit ano. Ikaw ang pinuno ng lungsod. Hindi pwedeng wala kang magawa, hindi pwede na basta ka na lang manunood habang pinapatay kaming parang mga hayop. Ngunit bago pa man may makasagot, isang sigaw ang gumambala, may tumuro sa langit. Lahat ay napalingon, at doon nila nasalayan ang hindi maikakailang anyo ni Sword Saint Alice, nakatayo sa tuktok ng isang bubong. Agad na damaloy ang ginhawa sa masa, nagpalakpakan ang ilan, may sumigaw.
Ligtas na tayo, si Alice, Sword Saint Alice, iligtas mo kami. Sa kahariang ito, wala nang ibang mas malakas na sagisag ng lakas at katarungan kundi siya, ngunit ang galak ay agad na palitan ng sindak. Sa isang kisap mata, nawala si Alice mula sa kanyang kinatatayuan, at muling lumitaw sa harap ng mahiwagang hadlang, hawak niya ang kanyang espada, kumikislap, nakakasilaw, at ibinaba niya ito ng may puwersang lampas sa imahinasyon. Sa isang iglap, nawasak ang Heaven's Gate, napakalakas ng hampas na yun. At tumilapon si Avril mula sa kuta, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa na parang sinampal ng bagyong bakal, ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Nagpatuloy ang gintong hiwa, ramaga sa pasulong, hinahawi ang bato, mahika, at pati na ang pag-asa. Mabilis na bumangon si Clint, desperadong nagtangka ng isa pang panangga, ngunit kahit siya, na minsang kinilalang pinakadakilang salamangkero na nakaputi sa kanyang henerasyon, ay walang nagawa. Sa sandaling nagsalpukan ng dalawang puwersa, ang kanyang mahika ay nabiyak parang salamin, tinangay siya ng puwersa mula sa pader, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, parang sirang manikang itinapon. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niyang si Alice ay nakatayo sa parapet sa itaas, mataas, malayo, malamig, walang damdamin sa kanyang titig habang pinagmamasdan ang kaguluhan at pagkawasak na siya mismo ang may gawa. Hindi siya tinabla ng mga sigaw, ninangkal unos-lunos na tanawin sa ibaba. Sa gitna ng puot at dalamhati, nang inig ang tinig ni Clint. Nasisiraan ka na ba ng bait, Alice? Sigaw ni Clint. Hindi mo ba nakikita kung anong kasamaan ang tinutulungan mo? Ngunit walang tugon si Alice, ang kanyang katahimikan ay mas nakapangingilabot kaysa sa alinmang paratang. Tinitigan lamang niya sila mula sa itaas, ang tingin ng isang nilalang na matagal nang naputol ang koneksyon sa sangkatauhan. Doon na pagtanto ni Clint, na tuluyan na nilang nawala si Alice. At sa pagkawala niya, baka pati ang laban ay tuluyan na ring tapos. Lumingon siya kay Avril at nagbabala, si Alice ay hindi na siya, kailangan nating umatras, ngayon din. Hindi na siya naghintay ng tugon, tumakbo siya, iniwan ang panlabas na pader, at ang mga mamamayang pananggakwan niyang poprotektahan, sa kanyang likuran, biglang sumabog ang mga sigaw ng pagtataksil, ang mga sibilyan ay sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa. Panginoon, huwag ninyo kaming iwan, nangako kayo ng kaligtasan. Sa itaas nila, bumaba si Lamphane sakay ng kanyang dragon, at sa malamig, mapanuksong tinig ay bamulong sa tainga ni Alice. Hindi ba't ang mga taong ito ang nanawagan na ipakuka sa krus? Tinawag kanilang makasal-anang dapat tabyusan, mga demonyo lang sila na nakabalat kayo sa anyo ng tao, hindi ba? Tumimo ang kanyang mga salita, at sa saglit na yon, tumulad si Alice sa isang bituin na bumagsak mula sa langit. Isang mapanirang liwanag na bumulusok sa gitna ng masa. Sumabog ang takot sa mga tao, nagsigawan sila, hindi totoo yan. Linlang lang ni Avril ang lahat, ginang Alice, hindi kami ang may sala. Huwag mong paniwalaan ang mga goblin, nandito kami palagi sa panig mo. Ngunit wala siyang ipinakitang habag, ang kanyang espada ay bumagsak na parang hatol ng langit. Sa isang iglap, napugutan ng ulo ang pinakamalapit na lalaki. Ang isang gawaing yun ang nagmarka ng puntong wala nang balikan. Sa malamig, walang damdaming tinig, idineklara ni Alice ang kanyang pagkasuklam. Sawa na ako sa mga demonyong nagpapanggap na tao. Kung ginamit niyo noon ang inyong mga espada para pumatay ng mga halimaw, ngayon, ako ang gagamit ng espadang yun para husgahan kayo. At sa halip na mailigtas sila, ang takot ay naging bagyo. Nagsitakbuhan ang mga sibilyan, paakyat sa mga tarangkahan ng kastilyo, nadadapa, umiiyak, nagmamakaawa para sa kanilang mga buhay. Pakiusap, Alice, huwag mo kaming patayin, maawa ka, ngunit walang habag ang dumating, sa loob lamang ng ilang segundo, tumahimik ang lahat, ang mga sigaw ay naputol, ang pasukan ng kastilyo ay naligo sa dugo, mga katawan ang nagpatong-patong, wala ni isa mang gumagalaw, at mula sa sandaling yun, ang babaeng minsang kilala bilang Alice, ang ginagalang na Sword Saint, ay hindi na tagapagtanggol ng kaharian, isa na siyang ganap na nilalang ng ibang anyo, isang nahulog na anghel. Habang tinititigan ni Lynn ang bumagsak na anghel na si Alice, gulat siya sa kanyang anyo. May kung anong paalala ito sa kanya ng isang taong buong buhay ay inilaan sa pagsagip ng mundo at ng sangkatauhan, ngunit sa huli, ipinako sa krus ng mismong mga taong iniligtas niya. Ngunit si Alice ay wala ang ganoong busilak na puso at kabutihan ng taong yon, kaya't mas madali siyang kontrolin, at tila nagugustuhan na rin ni Lynn ang bagong itsura at ligaw na aura ng dati banal na mandirigma,
o baka mas tamang tawagin siyang ang bumagsak na anghel. Alam ni Lynn na sa halip na pilitin si Alice na mamatay, mas nanaisin na ngayon ng babae ang panoorin ang pagbagsak ng iba. Nagbago ang tagpo, isang hybrid na goblin, may maraming kamay, ang itinapon palabas ng isang gusaling gumuho kalaunan, si Avery ang gumamit ng kanyang kapangyarihan upang gawin yon, matapos siyang pagbantaan ng nasabing halimaw, hindi pa rin siya makapaniwalang si Alice, ang banal na mandirigma, ay pinili ang pagtaksila ng sangkatauhan, at naging isang bumagsak na anghel. Kung hindi dahil sa isang matinding dahilan, hinding-hindi sana napunta si Avery sa ganitong kalagayan, gulo-gulo ang kanyang suot, halos lantad na ang mga bahagi ng katawan na ayaw sana niyang ipakita. Gusto sana ni Avery na hintayin siya ng bumagsak na anghel, hanggang sa tuluyan na siyang maging dakilang manggagaway. Buo ang loob niyang kapag nangyari na yun, ilalabas niya ang lahat ng galit at kapangyarihan laban sa babaeng yun. Sinubukan niyang tumakas, patungo sa mas malalim na bahagi ng kastilyo, ngunit sa mismong sandaling yon, napansin niya ang isang maliit na goblin na nanginginig habang unti-unting humugat ng patalim, hindi nito kinaya ang umatake. Bagkus ay nagmakaawa ito na huwag siyang patayin, nangakong hinding-hindi na muling mananakit ng tao, at nakiusap na palayain siya. Bagamat nakaramdam ng pagkasuklam si Avery, hindi niya rin kinayang saktan ng isang bata, kaya't sinabi niya sa goblin na maswerte ito ngayon. Ngunit binalaan niya rin ito na huwag na muling magpakita sa kanya, dahil sa susunod, hinding-hindi na mauulit ang kabaitang iyon. Dahil sa susunod, hinding-hindi na ito matatapos sa parehong paraan, ang matalim na babala ni Avery bago siya tumalikod, punong-puno ng pagkainis, habang isinakbat ang bag sa balikat. Tahimik lang ang batang goblin, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimula itong tumawa, isang nakapangingilabot na halakhak na agad nagbigay ng kilabot kay Avery, naiinis at nasusuklam siya, hindi lang dahil sa itsura ng maruming goblin, kundi dahil sa pagkaabala nitong dulot sa kanya, dahil sa goblin, hindi siya agad nakarating sa sikreto nilang lagusan kung saan siya dapat magtagpo ng kanyang lolo. Kahit handa na sana siyang patayin ito kanina, pinili niyang magpigil dahil bata pa ito. Pero isang iglap lang ang lahat ay nagbago, biglang may malamig at matalim na bagay na dumulas sa kanyang lalamunan, isang patalim. Tinaga ng maliit na goblin ang kanyang leeg, bahagyang lumampas sa vital na bahagi. Napasigaw si Avery sa matinding sakit at pagkabigla. Pinatawad niya ang batang ito habang ito'y umiiyak, at ngayon, napagtanto niyang peke ang lahat, ginamit lang siya. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig, habang nakahandusay, nakita niya ang mapulang mga apoy na sumisiklab sa paligid ng batang goblin habang ito ay tumatawa, kinukutsa siya, at tinawag siyang kapatid na babae. At doon na ibinunyag ang katotohanan, ang batang goblin ay walang iba kundi si Lynn mismo, gamit ang isang teknik ng pagbabagong anyo upang magmukhang bata. Si Lynn, na gumamit ng isang teknik ng pagbabagong anyo upang magkunwaring bata, ay ngayon ay tuwang-tuwang kinukutsa si Avery, hindi ka dapat kailanman nagtiwala sa isang goblin, aniya, kahit palumipas ang 1,000,000 taon, hindi magbabago ang kalikasan namin, at ngayon, panahon mo nang harapin ang kapalit ng iyong mga ginawa. Napagtanto ni Lynn na masyadong mataas ang tingin ni Avery sa sarili, ang kayabangang iyon ang nagtulak sa kanya sa pagbagsak. Pumunta lang si Lynn sa kastilyo para hanapin ang isang mahiwagang aklat ng mga orasayon, ngunit natagpuan niya ang mas kapansin-pansin kaysa roon, isang ganap na babae, maganda at may lakas ng loob, at ngayon, ang kapalit na natatanggap niya ay higit pa sa anupamang aklat. Nanginginig sa takot si Avery habang ibinunyag niya na ang aklat na hinahanap ni Lynn ay nasa lihim na silid ng kastilyo, at kaya niya itong dalhin doon. Nakiusap siyang palayain siya at huwag siyang kainin. Ngunit naging malinaw ang intensyon ni Lynn. Oo, gusto kitang kainin, sabay ngisi, pero hindi sa paraang iniisip mo, at tiyak kong magiging karanasang hindi mo malilimutan. Lumuhad si Lynn sa tabi ng mukha ni Avery, at may malamig na ngiting tanong, bakit ka natatakot? Hindi ba ikaw ang minsang nagbabalak na dakipin ang Sword Saint at lipunin ang buong lahi ng mga goblin? Si Avery na ngayon ay ganap na nalantad. Inamin na ito ay isang talumpati lamang upang makakuha ng suporta, hindi ito ang tunay na intensyon, nagsimula siyang magmakaawa sa pinuno ng duwende na iligtas siya. Ngunit nang biglang nagbago ang ekspresyon ng ginang, alam ni Lynn na naiinis siya sa kanya, naramdaman niyang naiinis si Lynn sa kanya. Nagtiwala, kahit kaunti, isang malademonyong kinangang kumislap sa mga mata ni Lynn, at napagtanto ni Avery, na may mangyayaring kakilakilabot, bigla siyang sinunggaban ni Lynn, hinawakan ang magkabilang kamay niya, at inipit sa kahoy na dingding, sinimulan niyang hawakan ang kanyang mga binti.
Mahinahon, sinasabi sa kanya na marami pa siyang aral sa buhay. Para matutunan ayon kay Lynn, buti na lang at hindi naging City Lord si Avery. Dahil sa kung gaano siya kahusay magsinungaling, tiyak na magdurusa ang mga tao, ngunit kahit na sinabi ni Lynn ang mga salitang yon, hindi tumugma ang kanyang mga aksyon, nagsimula siyang pumunta sa mga lugar na hindi man lang naisip ng dalaga at nagpabatid sa kanya ng isang abiso sa kanyang sistema. Ngunit hindi nga siya kinain ng buo, iba naman ang kinain sa kanya ng ating bida, para magkaroon ng dagdag lakas kay Lynn. Kung ano man yon ay alam na ninyo ito. Nang matapos ang lahat ay nagsimulang magbihis si Lynn, na iniwang ganap na nalantad ang ginang, kahit na hindi siya makapaniwala kung gaano kaselan si Avery, kung paano nabasag ang lahat sa pamamagitan lamang ng kaunting pressure, tumawa si Lynn sa kanyang sarili, sinabi na ang Panginoon ng lungsod ay mahalaga. Ang tagapagmana ay medyo mahina, ngunit sa sandaling yun ay may narinig siyang isang kakaibang, pamilyar na tinig, sumisigaw sa kanya, galit na galit. Inaakusahan siyang dinumihan ng kanyang apo, lumingon si Lynn, at nakita niyang walang iba kundi ang lolo ni Avery ang sumisigaw. Ang matanda ay biglang sumugod sa kanya sa isang nakakabaliw na bilis, nag-iiwan ng tila buhawi sa kanyang paggalaw, napagtanto ni Lynn na wala na siyang oras para mag-aksaya, kaya inihanda niya ang sarili at pinakawala ng isang makapangyarihang sigaw ng goblin. Nagbanggaan sila sa sobrang lapit, kasabay ng pagsabog ng alikabok at usok sa paligid, ngunit si Lynn, na puno pa rin ng sigla at may pambihirang liksi, ay agad tumalon palayo upang maprotektahan ang sarili. Paglilinaw ng alikabok, nakumpirma ni Lynn ang kanyang hinala, ang matandang lalaki ngayon ay may hawak na itong dambuhalang sanda at ang mukhang racing gun, halatang isang teknik ng elemento ng hangin, at agad itong nakilala ni Lynn. Halos muntik na siya, ngunit hindi pa tapos ang lahat, umuungal ang matanda, sinisigawan si Lynn na lilipulin niya ang lahat ng maruruming goblin. Tinawag niya silang mas asama at karumal-dumal na nilalang na hindi karapat-dapat mabuhay, muling sumugod ang matanda, hawak pa rin ang kanyang racing gun. Ginaya pa niya ang isang pose ni Naruto, na para bang siya ang tunay na bida ng kwento, ngunit sa mismong sandaling tumalon sa ere ang matandang lalaki, may biglang dumating, isang bagay na lumipad papunta sa kanya sa nakakatakot na bilis, tumagos ito sa lupa at sumabog sa kanya, dahilan para siya'y mapalipad at mapasukan ng dugo. Agad niyang nakilala ang sandata, ang espada ng Sword Saint, napalipad siya mula sa gusali, bumagsak sa lupa habang papahulog, sa gitna ng pagbagsak ay nakita niya si Alice na hindi pa rin tapos sa kanyang pag-atake, isang mapusyaw na pulang aura ang nagmumula sa kanyang espada habang naghahanda siya sa susunod na strike. Walang alinlangan, muling lumipad ang espada sa ere, tumagos sa dibdib ng matanda, at pinako siya sa lupa, nawalan ito ng malay. Doon nabunyag ang bagong anyo ni Alice, ang bumagsak na anghel, mas lantad na ngayon ang kanyang pananamit kumpara noong siya'y tinaguri ang Sword Saint, napangiti si Lynn habang pinagmamasdan siya, hindi makapaniwala na ang bagong anyo ng banal na mandirigma ay mas nakakatakot pa kaysa dati. Hindi man lang nakapagbitaw ng kahit isang spell ang matanda, natalo siya sa isang iglap. Habang papalapit si Lynn kay Alice, tinanong nito kung may iba pa ba siyang kailangang patayin, ngumiti si Lynn at sinabing, tila tapos na muna tayo, panandalian ay magiging tahimik ang lahat. Nagbago ang tagpo, nasa loob na sila ng lihim na silid-aklatan, kasama ni Lynn si Ephria, namangha si Ephria, daan-daang advanced na kasanayang mahika ang naruroon, kabilang na ang 10 klase ng mga mahikang transcendente, 3 aklat ng pinakamataas na antas ng mahika, at kahit isang spell na pambihira sa buong mundo. Natawa si Lynn at sinabing, kung gustong-gusto mo, kunin mo na lang lahat, labis ang tuwa ng dalaga. Yumuko agad siya at nagpasalamat sa kanyang Panginoon, nangako siyang kapag ganap na niyang napag-aralan ang lahat, mas lalo pa siyang magsisilbi ng mas tapat at gagawin ang lahat ng ipag-uutos nito. Ngunit bigla na lamang, napalingon si Lynn, may napansin siyang kakaiba, ginto at kayamanang walang bilang ang biglang nagbagsakan sa sahig, bumubuo ng isang dambuhalang bunten.